Okay, yun. Ngayon naman po, pag-usapan po natin yung mga ibinulgar ni Harry Roque. Nakakagulat po ano, yung mga ibinulgar niya tungkol diyan sa baho diyan sa Congress, sa lower house, na ayon sa kanya umaagos ang pera dyan at maraming confidential funds, basta mga anomalya, maraming anomalya, at dinider pa niya yung mga kongresista na ilalantad daw niya. Nagbabanta siya, nahawaan na rin ng amo niya, Maudigs, ay hihilig magbanta. Nagbabanta ka pa. Dapat nga matagal mo nang ginawa yan eh. Yung kesyo, ilalantad niya, ilalabas niya, ibubulgar niya, yung mga anomalous na mga galawan dyan sa Kongreso. Na kesyo, yung pera, maraming billions, by the billions, ang mga umiikot daw na pera dyan na pinamimigay. Well, alam nyo, ang tinutukoy po niya doon sa binubulgar niyang alam daw niya ang kalakaran ay yung 17th Congress, 17th to 18th Congress, na that was during the Duterte administration, na nandun siya, kasangkot siya doon. So anong ibig sabihin? Kongresista siya nung panahon yun. Congressman siya. Kaya sabi nga niya, kaya alam na alam niya, kasi first-hand experience, naranasan niya. At siya mismo, kasangkot doon sa anomalya. Diba? Yun ang sabi niya. Nakisyo hindi daw nililiquidate, certification lang daw, no liquidation, bigayan ng pera, pagkalalaking pera. Ganun naman pala. Nung nandoon ka sa Congress, nung time na yon, did you think that was wrong? Diba? Natatamaan ka rin doon. Nung nandoon ka, nakakatikim ka rin, hindi lang tikim, kundi nakakasiba. Ang sama, no? Sama ng buhanga ko. Hindi lang tikim. Lahat kayo doon natatakaw. Alam mo pala eh, ang dami mong binulgar na mga kahindik-hindik, mga hindi ka panipaniwala na nangyayari pala dyan. My goodness, kayo na matataas ang pinag-aralan, kayo na iniluklok namin dyan, kayo na pinagtitiwalaan namin ng mga buhay namin, buhay ng bansa. Tapos kayo pala ang mga ginagawa ninyo eh. Ginigisa ninyo sa sariling mantika ang sangkatauhan. Nakakatakot po ang masyadong matatalino eh. Masyado kasi nakakaisip ng mga estratehiya ang matatalino, sobrang matatalino. Ay, hindi ko po nilalahat ha. May matatalino rin po na may puso. Pero itong mga politiko natin, my God. Pag may project na may mga hinihingi ang taong bayan na magganito, project ganyan, palaging sinasabi walang budget. Walang budget. Ito lang yung tulay dito sa amin. Tulay na kasi may malapad na ilog dyan. Yung tinatawiran ko noon nung nag-aaral ako ng high school. Malawak at malalim pag may baha. Ang
ilog na yan, na nung nag-aaral ako noon, tinatawid namin yan bahang-baha. Kasi wala namang magagawa, kailangan umuwi eh. Yung tulay noong araw na inabutan ko, yung nakagisnan ko na tulay na kahoy. Inanod na po yun ng bagyo, ng baha, dahil sa bagyo, hindi po inayos. Hanggang ngayon, ang tulay po dyan na existing na tulay, ang nagpagawa po niyan, hindi gobyerno. Kundi, yung company po, private company. Yung Isarog Pulp and Paper Mills. Yun po ang nagpagawa ng tulay. At ngayon, inumpisahan na naman, maganda na eh. Yung kalsada, tulay na lang po ang kulang. Akala ko, nung eleksyon nung 2022, ay magagawa na. Kasi nung bumagyo noong, yung sunod-sunod na bagyo noon, hindi na kami makatawid. Dahil nasira yung tulay. Na, kumbaga, lumalim dahil sa dinaanan ng baha, lumalim. Hindi makatawid yung, maganda ang kalsada, pero yung tulay po, hanggang ngayon, nandiyan dyan, nakatiwangwang. Ang tulay dyan, temporary lang. Pero yung talagang maayos na tulay, na konkreto, hanggang ngayon hindi magawa. Samantalang ang chairman ng appropriations, taga rito sa amin, si Saldico, taga rito yan. Pero ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon hindi yan mabudgetan, na kapag bumagyo na naman ng malakas at ianod na naman yung temporary dyan na tulay, na hindi nga po makapagsalubong kahit na tricycle, hindi makapagsalubong. One way lang talaga. Sana nga ako mayaman, pagawa ko yan. Kaya, iikot pa kami ng napakalayo sa Legazpi City. Na yung bayad mo sa uupahan mong sasakyan, doble-doble. Now, balik tayo kay, ang tawag nila, ang tawag ko kasi sa kanya, Porky. Cute naman ang Porky kaysa doon sa Butanding daw. Loko itong mga ibang vloggers na to. Butanding, bala kayo dyan. Basta sa akin, Porky. Ngayon, kayo naman, Attorney Harry Roque, abogado kayo, napakatalino, at naging congressman nga kayo, at tumakbo kayo ng senador na hindi naman kayo nanalo. Buti nga, kasi kung nanalo kayo, ay naku, nadagdagan pa yung mga pro-China dyan sa Senado. At dapat po hindi po talaga yan dapat na makalusot. Dahil pro-China yan eh. Ngayon, ikaw, Attorney Cookie Roque, alam mo pala, noong nandiyan ka, alam mo na ganito ang kalakaran dyan sa Kongreso, nagsawalang hibo ka. Why? Kasi nagkikinabang ka. Ngayon, porque hindi ka na wala ka na sa Kongreso, at kayo ang naagawan ng confidential fund, kayo, kasi pinagtatanggol mo si Sara eh, di kayo. Ngayong natanggalan si Sara Duterte ng kanyang confidential fund, ngayon ka nag-iingay. Bakit noon hindi ka nag-ingay? At noon, nasa Duterte camp ka, nung panahon ni Duterte. Doon yun nangyari yung sinasabi mo. Kayo ang may gawaing kabulastugan, kagahamanan, yung 17th Congress na sinasabi mo, 19th Congress ito ngayon eh. Do you think na yung gawi ninyo nung 17th Congress, gawi-gawi din ngayon nung 19th? Posible. Pero bakit ngayon ka nag-iingay? Bakit noon hindi mo ibinulgar? Diba? Buang ka rin eh. Buang. Porque
ang naagawan, ngayon, tumitilao ka. Kumakahol-kahol ka. Akala ko ang kumakahol, aso, hindi baboy. Pati pala baboy ngayon, kumakahol. Ad hominem. Di ba? Doon sa programa niya, doon sa SMNI ba yun? Para na siyang ano doon halos atakihin na sa puso. Grabe, magalit. Galit na galit. Akala mo siya yung inagawan? Well, iisa lang kasi sila kaya feel niya, inagawan na rin siya. Kasi ano nga siya todo tanggol Todo tanggol kay Sara kasi siguro, nag-a-apply na maging vice president ni Sara. Oh. Grabe, akala mo naman natuwa yung tao sa ginawa niya. Kayo lang naman ang natuwa Kayo. Kayong mga Duterte camp. Bilib na bilib yung mga DDS vloggers, sa ibinulgar ni, alam mo, Attorney Porky Rocky, nagbulgar ka ng isang baho na ikaw mismo ay kasali. At ngayon, hindi ka nag-iisip na nagbulgar ka, akala mo napasama yung ibinulgar mo. Ikaw. Kasi ibinulgar mo yung gawin mo. O ngayon, gusto nyong ipa-audit yung lahat na nasa Kongreso? Nandiyan pa kaya yung iba? Yung mga kasamahan mo dati nung 17th? Baka mga bago na yung karamihan dyan. At yung may isa ka pang ibinulgar Hindi talaga nag-iisip, mga kababayan. Ang sabi niya, noong panahon nila sa 17th Congress na majority noon ay natural hawak ni Duterte. Mga congressman. 'Di ba? Ang ano noon ang Speaker of the House noon, yung si Alvarez, 'di ba kaibigan yun ni Maudigs? Pagkatapos nung napatalsik na pumalit si Gloria, si Gloria din naman, kaibigan din niya. Pagkatapos naging si Alan Peter. Mga tao niya Ang gawi pala nila doon, mga kababayan, yung minority black, hindi nila binibigyan ng pagkakataon makapagsalita. Ibig sabihin, hindi daw nila isinali sa minority black. So floating sila. Itong Makabayan, hindi ko kinakampihan Makabayan, pero ganun pala yung ginawa nila. Kaya hindi pala yan hindi nakakapagsalita noon kasi hindi nila inilagay, hindi nila isinali sa minority. Na 'di ba, ang minority is opposition. Ibinulgar si Raulo kasi yun ang gusto niyang mangyari ngayon, yun ang gusto niyang gawin ng 19th Congress, na dapat daw yung Makabayan Black ay tanggalin, wag isali sa minority. Tuloy, nagkaroon ng pagkakataon na mag-question kay Sara. Kaya tuloy daw nasira si Sara. Sira ulong utak nito. Naturingang matalino pero bugok. My goodness. At sobrang tabil palibasa. Palibasa. Kaya matabil. Pareho sila ni Maudigs. Matabil. At yung mga bunganga ninyong matabil, yun na nagpapahamak sa inyo. Do you think, tapang-tapangan ninyo ngayon, yun ang magdadala sa inyo na makalusot kayo sa Senado? Baka yan nga ang makakapagpahamak sa inyo. Iboboto kayo ng taong bayan na ganyan pala ang mga gawi-gawi ninyo. Inuutusan ninyo yung kongreso ngayon na huwag isali. Huwag isali yung sa minority group itong Makabayan para hindi makapagsalita. Kaya doon napasama si Sara, na bulgar yung
Kaya naging issue yung confidential fund ni Sara because of the Makabayan Black na hinayaan kasing magsalita. Starting point lang yon. But then, ang nagdesisyon po na tanggalin yung confidential fund ni Sara ay yung buong Congress, hindi lang yung Makabayan Black dahil wala naman silang power. Ang may power, ito yung kabuuan na. Biruin mo yon, ganun pala ang gawin nila, diktador. Di ba mga kababayan? Diktador po. Yamang ayaw ninyo palang papagsalitain, ayaw ninyong bigyan ng boses yung ilang mga membro dyan ng Kongreso. Bakit nyo pa yan? Tanggalin nyo na lang. Magkaroon ng batas na huwag nang hayaang tumakbo pa ang mga party list. Wala nang party list. Hindi nyo naman pala ayaw nyong isali sa, ayaw ninyong bigyan ng tinig. Di ba kaya nga sila dyan isinali dyan, yung party list, para magkaroon ng tinig yung mga sektor na kanilang nire-represent. Walang hiya, oh. Ipinahamak niya yung sarili nila. Nabuking kayo, ibinuking mo, porky. Ganyan pala ang gawin ninyo. Gusto niyo kayo lang ang, kung anong gusto ninyong mangyari, yun ang masusunod. Yung kayo-kayo lang na majority group. Wala nang minority, wala nang tinig. Ganon kayo. Ganon po. Ganon mamuno, ganon mamahala ang Duterte. Kasi hindi naman po yun mangyayari kung walang blessing yung Duterte. Just like now. Siguro ko naman may say dyan si PBBM kung ano man ang nangyayari dyan. But then, kung ano man ang naging desisyon ngayon ng Congress sa mga issue na ganito, ikabubuti naman po eh. 'Di ba? Yung mga confidential funds na tinanggal, 'di ba? Dinala doon sa West Philippine Sea. At least maghahamon kayo ng maghahamon si Rocky ng ilalantad yung baho. O ngayon, ilantad mo na eh. Ano pa ang natago? Wala na. Nilantad mo. Kasali ka doon. Tapos gusto nyo audit. Maganda yun. Sige, i-audit nyo nga. Audit nyo lahat. Bakit si Martin Romualdez lang ang sinisingle out ninyo na mag-audit? I-audit lahat. Para malaman na. Ang yaman-yaman pala ng bansa natin eh. Hindi lang maayos ang paggasta, pamamalakad ng nitong mga inihalal natin. Mayaman. Hindi dapat sana tayo naghihirap eh. Sige, i-audit nyo nga lahat. Ay, nako mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Kaya sana po, wag po nating hahayaan na makapasok itong Duterte, makabalik sa Senado. Itong mga DDS na kandidato, itong Roque at Panelo, na makapasok ng Senado. Lalo na itong pangpangulo. Nakakatakot ang mangyayari sa bansa natin kapag ito uli ang mamuno sa atin. Mauulit yung Duterte. Sana nga damputin ng mga yan ng ICC para mawala na ng gulo dito. Sila nakakagulo Kayo po ang nakakagulo, kayong mga Duterte group. Okay mga kababayan, maraming salamat po sa panunood. Pasensya na po kayo sa bunganga ko. See you in my next vlogs. Thank you very much. Peace.